Samantala, ibinahagi ng isang residente sa Bulacan ang hirap na dinaranas nila dahil sa hindi epektibong serbisyo sa tubig ng Prime Water Infrastructure Corporation. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pasakit na para kay Marites ang madalas na water interrupt ng Prime Water Infrastructure Corporation sa San Jose del Monte, Bulacan. There are instances pa na na-hospital ang mother ko and she cannot flush even ng sarili niyang toilet. So, ibig sabihin, dapat may flusher para man lang gumaan yung pakiramdam niya kasi na-operahan. Alam mo, walang tubig ang flusher. So, magtatabo siya. So, yung bigat ng tabo na yun, ka-o-opera pa lang, hindi po pwede. Once na mamatay ang mother ko, dahil hindi sa operasyon, hindi sa sakit niya, but because of the stress of this water, kahit siya, nakaramdam na rin ng sakit sa likod kakabuhat ng ipinapadeliver na lang na tubig. Inaakyat pa kasi nila ito hanggang sa ikatlong palapag. Kung minsan naman, malabo pa ang kulay ng tubig na lumalabas sa gripo. And minsan nagreklamo kami, sabi ba naman, ma'am, naiinom po yan ng tubig na yan. O sige, mauna kang uminom bago ako. Na pag nainom mo, sige, pipilitin kong uminom ng ganyang ka-brown na tubig. Umaasa na lang din sila sa tubig ulan. Ngayon pag bumabagyo, asa kami sa tubig bagyo. Alam naman natin kung sino may-ari ng Prime Water. So, hindi ko alam kung paano yan sila umaandar sa politika. But believe me, when I say no water at all, may supply o wala, babayaran namin. Bukod sa Bulacan, namumroblema na rin sa supply ng tubig ang mga customers ng Prime Water sa Cavite, Laguna, Pangasinan at Bohol. Kaya naman, pinapaimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Local Water Utilities Administration ang reklamo ng mga residente sa serbisyo ng Prime Water. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.